Tahimik ang umaga, ngunit may usok sa paligid. Mga bulong-bulongan, kitang-kita ang gilagid. Panggap na bayani, tahimik ang daan, pero lagim ang iniwan, kinasta ang bayan. Niluklok ako ng tao, anong kinagagalit nyo? Gagawin nyo lang sintunado, bayang itinono ko. Mahal ka niya sa harapan, saksak sa talikuran, mga uwad, mga anay, ganit sa kapangyarihan. Gumagawa ng kwento, parang pelikula sa gabi. Tinuring mong kakampi, mga hindi mapakali. Ano bang maron dito sa kinatatayuan ko? Uhaw sa kapangyarihan, nakatingin sa'yo. Niluklok ako ng tao, anong kinagagalit nyo? Gagawin nyo lang sintunado, bayang itinono ko. Mahal ka niya sa harapan, saksak sa talikuran, mga uwan, mga anay, ganit sa kapangyarihan. Mga ka-BBM vloggers, meron po. Niluklok ako ng tao, anong kinagagalit nyo? Gagawin nyo lang sintonado, bayang itinono ko. Mahal ka niya sa harapan, saksak sa talikuran, mga I-summarize ko lang po, bakit tatlo lang? ganit Summarize ko lang po, bakit tatlo? kailan ka hihinto kapag tuguan na ang mga yapak mo? Kapag kahit sarili mong anino ay umayaw na sa'yo. Niluklok ako ng tao, anong kinagagalit nyo? Gagawin nyo lang sintonado, bayang itinono ko. Mahal ka niya sa harapan, saksak sa talikuran, mga uwat, mga anay, ganit sa kapangyarihan. Ako ay nakaupo pero hindi para sa inyo. Bangkito man ituring pero mas mabuti na ito. Upuan ko'y para sa tao, dangal ko ay nakatayo. Sila ang taong bayan, tumadaloy sa'kin na tuko. Alright, mega love shout out mga kakabsat. Good evening po, good evening. Shout out sa mga kasama natin, nandito si Mi Rodrigo. Shout out kabsat Mi Rodrigo. Agyamanak na jacket ko. Okay lang yan Mi Rodrigo. Alright mga kabsat, pag-usapan natin ito si update dito kay Mima. Ayan po, sa hustisya para kay Mima, mga kabsat, tuloy ang laban para sa bansa. BBM support para sa bayang Pilipino. So kung nasan man si Mima ngayon, nakita natin na talagang yung tapang niya, sigurado maraming ipagpapatuloy, no, ang laban at protektahan ng ating bansa, no, at hindi hayaan na mapunta lang sa wala yung kanyang pagkawala, mga kabsat, no. Pero grabe. Pero actually mayroong update po dito kay Mima Alicia, mga kabsat, may update. So, wait lang.
Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Karumal-dumal, no, Caloocan ng sigaw. Grabe, no? Talagang may update si si Boss Mike kanina, nakita ko. Ito, pakita ko muna yung update ni Boss Mike Mabsat. Update muna tayo ni Boss Mike. Okay, here we go. Dalawin natin saglit si Boss Mike. Boss Mike, update. Update tayo mga kababayan sa pagkakapaslang kay Mabsat Mima Makoy, Alicia. shoutout. Opo. Nakikirami po kami una sa pamilya, sa magulang, sa anak na naiwan, sa mga kapatid. Opo. At syempre, maraming salamat po sa PNP General Nartati Sir. Maraming salamat sa inyong mabilis na aksyon. At NBI Director Melvin Matibag Sir, maraming salamat po sa inyong mabilis din pong aksyon. Sana po makamit po ni Mima Alicia ng agaran ang hustisya. Marami pong salamat sa inyong effort at talaga pong hindi matawaran na bilis ng aksyon. Ano po? Maraming salamat. Update tayo mga kababayan sa pagkakapaslang kay Mima Alicia. Opo. Alright. Alright, Mabsat. Ito po yung update ng police, PNP, mga kabsat. So, mga hindi pa po nakatawa. PNP Northern Police District 2 hours ago, statement of the Northern Police District on the shooting incident involving Mima Alicia, Mabsat. So, tingnan natin. Ayun o, talagang gumagalaw na po yung PNP natin, Mabsat, tsaka NBI regarding dito sa nangyari sa ating kapatid na si Mima Alicia. So, basahin natin yung statement ng Northern Police District official statement. So, ito po, as much as possible, huwag tayo basta-basta nag-share pag hindi pa confirmado. Pero pag ganito na talagang official, PNP na po, mas credible po, dito tayo maniniwala. Statement of the Northern Police District on the shooting of Mima Alicia, or incident involving Mima Alicia. In response to this incident, the NDP, or National Northern Police District, has activated the Special Investigation. So mayroon na po silang Special Investigation Task Group or SITG MIMA ang title, to ensure a focused, thorough, and expeditious investigation. The SITG has been directed to employ all available investigative and intelligence resources to identify, locate, and apprehend the perpetrators and establish the motive behind this crime. So, yan na po, iniimbestigahan na po, gumagalaw na po ang ating mga authorities, mga kakabsat. So, mabilis, hindi na nila pinapatagal. So, may mga witness na magsasabi kung sino at kung or baka yung mga CCTV, di ba? The Northern Police District NDP strongly condemns the shooting incidents that resulted in the death of Miss Mima Alicia Lipata, a blogger, and wounding of her live-in partner. Ay naku, kasama pala yung live-in partner niya. At Barangay 171, Caloocan City in near morning of July 17. Ngayon lang. Kanina madaling araw pala. We extend our deepest condolence to the bereaved family and loved ones of Miss Lipata. We also pray for the swift recovery of the injured victim. Siyempre, marami silang buhay yung buhay yung kanyang live-in partner. So, sigurado marami, iimbestigahan talaga ng NBI yan, tsaka PNP yung kanyang live-in partner. Ano ba nangyari? No? The NDP likewise appeals to anyone with relevant information that may aid
the investigation to immediately coordinate with the Caloocan City Police Station. No? Yung mga nakakaalam po, yung mga merong kandiyan, may mga update or merong may mga ebidensya na makakatulong para ma-resolve kaagad itong case ni Mima punta lang po dito sa Caloocan City Police Station dito sa may Caloocan. So station to investigate on the case of PSSG Romnick M. Leseda or 0999-583-1109 or the nearest police station. All information provided will be treated with utmost confidentiality. Yun. The NDP remains steadfast in its commitment to uphold the rule of law, ensure public safety, and deliver justice for the victims of their families. O, di ba, Mabsat? So, may official statement na, Mabsat, ha? Itong PNP po, Mabsat. So, yan po ang so far. Pero mamaya i-upload niyan sa News 5 Kabsat. Really? Bago Pilipino TV. Actually, meron na nag-share no? I think si Tribunal. Hindi ako nagkakamali Wait lang. Kasi puro si Mima ang talagang laman ng kwan natin ng ito Daily Tribunal. This was the last vlog uploaded by an anti-DDS talaga content creator Mima Alicia before she was shot dead in Caloocan City. The Philippine National Police has confirmed the incident to the Daily Tribune. Authorities have yet to release details on the motive. The suspects of the circumstances surrounding the killings investigation is ongoing. Ano ba yung topic niya? Si Sarah ba? Si Sarah ba ang tinapik niya? Vital witness po talaga live-in. Yes, tama. Sarah Maldita, shoutout. Ayun. Okay, tingnan nga natin. Ano to? Mima Alicia, ang bata mo pa, hindi mo kailangan tanda. Parang ito yata yung naku po. Pero matagal-tagal na kasi ito July 17, no? Tingnan natin, pakinggan natin. Na magbanta kahit na sino. Pinablatter ko na tong kupal na to pero sige. Sino? Ngayon, meron na naman siyang pautot. Ang kanyang banta, yung pamilya daw namin, sisilaban niya. So yung pamilya daw ng mga vloggers na sumusuporta dito daw po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, sisilaban daw po ng kanilang intel. Yan yung sabi ni Dado Clemente. So Jake Magnus, kung nakikinig ka man, sisilaban daw ni Dado Clemente yung pamilya mo. O Chris Ulo, kung nakikinig ka man, sisilaban daw ni Dado Clemente yung pamilya mo. O Sir Mike Sir Mike. Diba? Si Mike Aberen, si Takero. Parang matagal na ito na video pero nire-upload lang ulit. No? Parang napanood ko na to Tsaka medyo yung itsura niya dito, medyo hindi na yung itsura niya yung latest, no? Pero anyway, Mabsat, grabe talaga. Dalawin natin si ang pangalan nito, si Talakera. Tagal si Talakera Talakera Pebbles. May update si Talakera 5 hours ago. Tingnan natin. Alright, maki-konta. Ako, dami niya ng update. Gigil na naman ang INC sa akin. Ako po. Justice for Mima. Sabi niya dito. Ito, 7 hours ago, sabi ni Con, putang ina nyo. Lahat, mga wala kayong kwenta, anak-anakan ko yan, pinatay. Hindi ako nagkulang ng paalala. Anong sabi ko ng kahapon, marami pang mamamatay. Ay, shit, grabe naman to, marami pa. Anong klaseng krimen pa ang hinihintay nyo? Ngayon, anong nangyayari pa at ang mga kapangyarihan kayo? Talo pa kayo ng isang trans. So, ito Mabsat, no?
Actually, may mga balala pa pati si Attorney Enzo. Sabi niya dito, Attorney Enzo, mag-ingat ka. Ganun lang naman yung message niya dito. Naku po. Alam naman natin, lagi natin kinokontent si Attorney Enzo, di ba, sa mga kwan natin, sa mga subtopics. Naku po. Huwag po kayo mag-alala sa akin at pinapanawagan nyo ng gobyerno ang kaligtasan ng BBM supporters. Ang pinapanawagan nyo ay gumagalaw ang DILG, PNP, FP, lahat ng sandataang lakas ng Pilipinas dahil nalalapit na ang gulo. Ang pinanawagan nyo ay ang paggalaw ng presidente para protektahan kayo. Pakiusap ako na i-upload nyo naman kahit isang beses lang ang mga destabilization na hindi puro proyekto. INC gumagalaw, kailan President Bongbong hindi ka nila kayang ipatumba. Paano naman yung mga walang kakayahan? Kailan ka gagalaw sa INC? Kung hindi mo kaya, kaming mga Katoliko ang gagalaw, sabi ni Pebbles. Hindi taga Caloocan si Mima Alicia. Bakit siya napunta sa Caloocan? Ayan na, para maumpisan na ninyo ang investigasyon. Hindi siya taga Caloocan para mapabilis kayo sa pagong. Alam ko na diyan siya nagre-renta. Nagre-rent siya ng bahay nila. Kaya nga magkalipin sila, diyan sila nagre-rent. Kasi dati nakay Boss Mike sila eh. Siya. I'm not sila. Siya. Tapos I think nung nagka-boyfriend, I think lang, hindi ko sure nag-decide silang magrenta ng sarili nilang unit. Kaya napunta sa Caloocan. Yun. Sabi ng mga bulag, may member na Batman, nasaan daw ang resibo ng miyembro ng kulto na patunay? Sabi ko naman, itanong nyo kay Lito Pruto, sino to? Sa mga nagtatago sa iba't ibang bansa at sikit sa lahat, itanong kay Angel, bakit ang nakakulong ay ang nagtatago si Ka Loti? Ha? Naku, puro INC itong mga tinatapik ni Pebbles, oh. Ano pa ba to? Greco, shut up. Sara Army ka din eh. Hindi kailangan ng Pilipinas, dati ka nang nakaupo, binigyan ka ng channel ni Lord. Pero wala kang ginawa. Nagpalabas ka pa lahat ng mga Pilipinas. Bakit hindi kayang unahin ni Presidente itong mga to? Tinan nyo, nawawala ang gulo. Ano ba sinabi ni Greco? Oh, wala namang mas magandang sasabihin tong Grecong to. So latest niya ito, kapag ang pinuno ay bastos at mamamatay tao, asahan mong magiging demonyo rin ang mga tagasunod. Volunteers for Sunny Trillanes. Napag-alala ako, hindi ako nagkulang, hindi lang ako pinakinggan, sinabi ni Bebo. So, nagpaalala naman daw siya. Magsaya ka, dapat yung masayang masaya. Ari Reyes, bakit? Sorry, pero masaya talaga kami pag nagtitegi. Ay, ito yung diba? O natitegi yung mga fake news peddler daw. Bayarang vloggers, magnanakaw din naman yan dahil galing sa nakaw ang binayad sa kanila. Miri C, sabi niya. Sino to? Kupal to. Nako po. Oh, Harry Reyes, puskol rupa. Oh, ibang klase talagang galawan ng mga garapata, mga kakabsat, oh. Oh. Tiyatan, Andrea. Ano to? Oh, may mga pangalan ng mga vloggers, Tiyatan. Andre Clarence, Jill Review, Mima Alicia, Attorney Enzo Recto, Attorney Ibanez. Allah, pati si Attorney Rockstar. Rick Diaz. Daddy Rick. Si Daddy Rick ba to? Jesus Falsis, Mark Ian Everyday, Attorney Gadon, and 5 other lawyers na nagbablog ng anti-Sara. Mauuna yung mga detalye at address. Paano nila nakuha yung mga address? Sino? Yusek sa LTO? Isa sa Yusek. Diyan ay sa Santiago ang surname. INC yan. Through driver's license nila nakukuha ang info ng mag-ingat kayo. Naku po. Yung first 10, dalawa doon nasampahan na ng kaso. Isa INC ang nagsampa at ang isa naman ay si Chavit. Yung isa naman inambush pero nakaligtas. Hindi ito for BBM vloggers lang, pati sa mga kakamping at dilawan. Lahat ng against kay Sara at pro BBM. Oh my goodness. Naku po. Nakita nyo ba yung listahan?
May listahan sila. Oh. Galing kay Kanto, kay Pebbles ha. Oh. Listahan ni Pebbles to. Ito to. Pati si Attorney Enzo tsaka si Attorney Rockstar Ibanez. Yung nagbe-bass guitar na lawyer. Shoutout mga Sarah First Family. Guys, mga kabsat, sa mga di pa nagla-like dyan, like and subscribe po tayo mga kabsat. Oh, gumagalaw na sila. Talaga, my goodness. Ano ba yung last vlog ni Mima? Silipin nga natin. Mima Alicia. Silipin natin yung last vlog niya. Ay, si Sangkay dyan yan. Ano ang last live niya? May live dapat siya ng 9:30 kasi di natuloy. Ang last kanya si Sharon. Ay, si Darna. 20 hours ago, ito yung pinaka-last na vlog niyo. Tingnan natin. 고승 씨 어디는지 말해. 당신 알잖아. 지금 욕쓸 시간이 없다고. Ay, pag-uusapan natin mga minamahal. So this is live 20 hours ago. Tungkol kay Zulaika Lopez. Bakit naman may parang pa-catering pa? Bakit ganon? May catering pa na nangyayari, mga minamahal. Bakit may catering? Ito na yun, oh. Ba't may catering? Sige nga. Sara Duterte comes wants to bring own equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi niyo ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun? And gusto lang namin malaman, yun ba yung reason? Hindi niyo nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto niyo magpa-catered? Yun ba yun? Nagtatanong lamang tayo, hindi niyo nagustuhan yung pagkain or baka meron kayong dinadalang bomba dyan, nagtatanong lang para pasabugin ang buong impeachment hearing trial na yan. Kasi diba sabi ni Sara, I am the designated survivor. Diba? Yan yung sinasabi ni Sara Duterte. I am the designated survivor. Lalo pat malapit na yung SONA. Tapos nagkakaroon na ng trial sa impeachment niya. Tandaan ninyo, magkaiba yung trabaho ng executive, legislative at judiciary. Walang kinalaman dyan ng presidente. So bakit na naman palagi yung sinisisi si PBBM? Ngayon, gusto ko lang matanong, bakit nagpa-catered itong si Sara Duterte? Bakit? Gusto ko lang malaman. Sara Duterte comes want to bring own equipment caterer at the Senate room. Hindi ba kayo nasisihan sa handog ng ating ng pera ng taong bayan? Eh yung ginagastos niyo din naman dyan, pera ng taong bayan eh. Budget ng Senado. Hindi niyo ba nagugustuhan yung mga pinapakain sa inyo? Or baka meron kayong hidden agenda? Minsan nag-iisip na tayo ng advance na eh. Gusto niyong magdala ng own cater ninyo. Bakit? May hidden agenda kayo? Balak ninyong lasunin yung mga taong nandyan sa loob. Tapos pagbibintangan nyo na naman yung presidente. Ano yung hidden agenda ninyo? Gusto ko malaman kasi hindi ko maintindihan bakit kailangan nyo pang magdala ng sarili nyong cater diyan sa loob ng Senado. Eh meron naman pagkain sa Senado. Masasarap naman yung pagkain sa Senado. Diba? Bakit? Ba't kailangan nyo mag-bring ng sarili nyong cater? For what reason? Na kailangan nyong mag-bring ng cater? Ano yung kinalaman ng cater? Sige nga. Ano yung kinalaman? Nagugulat ako. This is what nag-request is Zulaika if they can bring their own catering and kitchen equipment such as refrigerator and coffee maker. This is not just the OVP staff. Kung magkakanan kamay, ganun ba? Gusto mong ipakita sa mukha ng sambay ng Pilipino na yes, little VP mo si Zulaika Lopez, best friend. Ganun ba yung tingin mo kay Zulaika Lopez? Iyak ng chief of staff mo. Sabunutan mo na parang, yun na nga eh. Nang dahil kay Zulaika Lopez, nalaglag ka eh. Diba yun yung punto dito eh. Nang dahil kay Zulaika Lopez sa pag-iiyak niya, yan ka nalaglag. Tapos ngayon naman, gusto mong, ano ba, magjawa ba kayo? Ha? Ito ba yung kinakamay mo? Tatanong lang kami, ha? Tatanong lang tayo, mga minamahal. Bring own cater. Jowa niya daw. Simple. Hindi natin ma-deny yung facts. Nagkaka meron naman talaga silang ginagawang, alam niyo na. Diba? We can't deny the facts na baka nga magjowa sila. Pero it doesn't matter kung meron kayong relationship or what. Bakit kailangan yung magdala ng cater? Ano yon? Ano, special treatment? Walang VIP treatment dyan. Dapat lahat pantay-pantay. May pangalan. Anong pangalan namin sa pangalan ninyo? Wala kami pangalan sa pangalan pinangahawakan ninyo. Ang pangalan namin dito yung mamamayang Pilipino. Yun yun. Di ba mga minamahal? Lakas ng amats. VP Sara Love VIP Zulaika. Yun na ngayon nangyayari. Pati ba naman sa gitna ng impeachment trial, nabubuo pa din yung landian ninyo?
Pati ba naman sa kalagitnaan ng impeachment trial, nabubuo pa rin yung kalandian ninyong dalawa? Hindi na ba matigil-tigil yan? Hindi ba pwedeng kamutin lang muna? Gigigil ako, mga minamahal. Ano naman tong kapekpekan ni Zulaika Lopez? Diba? Ngayon kasi, sasalang mga minamahal si Zulaika Lopez, ngayong 5th day ata. Ngayon, I don't know kung ngayong araw. O, sige nga, Office of Staff Zulaika at House Surgeon at Arms. O, sige nga, panoorin natin tong balitang to. Sinabi dito kung nasaan si Zulaika Lopez. Hindi na paparapin ng prosecution team ang dalawa nilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh. Kahit na OVP Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello mula sa Office of the House Sergeant at Arms. Paharapin sana sina Lopez at Bello sa impeachment court. Kaugnay sa online briefing ng BC noong November 20, 2024 kung kailan pinagbantaan umano niya ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Pero sabi ni Attorney Lorna Capuna ng prosecution team, hindi na ito kailangan dahil uulitin lang naman daw ang mga nasabi na ng dalawang naunang testigo na sina NBI Senior Agent John Mark Calilong at NBI Farm Regional Director Attorney Jeremy Lotto. We would have offered Attorney Zulaika Lopez. So in short, mga absat, ang last upload niya dito, si Sara at si Zulaika. So, kung magtutugma yan doon sa sinasabi ni Pebbles, nako po. Sino yan? Si Ballpoint? Ballpoint. Ballpoint 2.0. Saan dito? Ang haba naman dito, Kapsat, 45 minutes. Ubus ang oras natin dito. Breaking news, bumaril kay Mima, kilala na. Really? When we knew this map was going to be based in China, 4 of us actually went there to experience it firsthand to make sure we could capture its Kapsat, Ballpoint, patingin ha, makikitismis ako saglit. Share lang po tayo ng live. Magkapera, di ba? Siyempre, yung patay na, no? Pinagbabaril po si Mima Alicia sa loob ng kanyang pamamahay, no? So, siyempre, tayo po ba ay mananahimik sa nangyari sa ating kaibigan? Siyempre, hindi po, di ba? Oh. Tuloy ang laban. Tayo po ay kailangan may tumawag lang. Kita yung picture pero nakalock po siya. Pero kung titingnan po natin dito mga pre, meron pong pagbabanta dito. Di ba? Oh, makikipagpustahan daw po siya, maglalaho po si Mima Alicia. Ang tinutukoy niya po dito na maglalaho ay si Mima Alicia po. Di ba? Ayan, kalat po natin, share po natin itong impormasyon na ito mga pre, ano? O, kasi, ano to, pagbabanta. Ngayon, yung pagbabanta niya, siya din yung mababalikan ito. Kasi, yung taong pinagbantaan niya mga pre, ay naman. Di naman po tayo fake news. May pinaglalaban naman po tayo, di ba? Oh. So, ang ginagawa po nila, nagbabanta. Tinatakot po tayo. Ang tanong, natatakot po ba tayo? Ha? Forward. Bago pa lang po, may sumabog ng ganun. Nalalapit ka na talaga. Diba? Si Mima Alicia ay binaril. Nalalapit ka na talaga. Ngayon, sino po ang taong ito? Kilalanin po natin. Oh. Para kang kumuha ng bato na pinukpok mo sa ulo mo. Diba? Mima Alicia, may ano siya, may ex. Oh. Diba, may ex siya. Yung sinampahan niya ng kaso mga pre. Na nakulong, na warrant, nakulong, di ba? Pakita ko lang yung mag-shot Kasi ito, ang taong pong ito ay psychological abuse. Gusto magpulis. Kaya nga lang, hindi maganda yung kanyang ginagawa sa babae. Di ba? Binugbog daw, di umano, si Mima, no? Binugbog. And then yun na nga, nagkakasuhan, nakulong, nakalagkad yung pangalan niya sa social media. So, napahiya po talaga siya. Pero, napahiya siya dahil sa kagagawan lang din niya. Ako, hindi ko alam tong kwentong to, Sige, tuloy. Ngayon, ayon dito sa post ni Mima, hindi siya tinitigilan hanggang nung buhay pa si Mima. Diba? So, posible din po na ito ay talagang personal na po yung galit kay Mima Alicia na gusto makaganti. Hindi po sinasabing siya ngayon nagpapatay. Diba? Pero pwede natin itong tingnan na isang anggulo na posible po na may kinalaman. Diba? Oh. Ang babae daw ang ex niya. Ayaw siya tigilan kahit daw nasa Maynila. Oh. Okay, so, pero ganun pa man po, no? Boss forward. Patungkol sa ginagawa natin, pero Ano si Boss Mike? Mukhang wala kaming tiwala dyan sa boyfriend. kailangan saklawan yung mga personal niya. Sa poder natin. Ngayon, pagkatapos ng umalis na ng ilang buwan sa bahay, wala na akong alam, kundi siyempre yung mga kamustahan na lang, hi, hello. Kasi mga pre, no, yung inuupahan daw nila Mima na bahay is wala pong security talaga, 'di ba? So hindi po siya safe.
Oh, pero nung Yun nandun pa lang. siya kina Boss Mike nakatira, eh safe naman po doon kasi may mga security po. Pero nung nagbukod na nga sila ng boyfriend niya, eh wala pong mga security. Ayun yung problema. Ganon, di ba? Hanggang sa... Oo, ito, di ba sa micro? Oo, pwede ba paki-ano na lang? Tol, mute ka muna, Tol. Mute ka muna, Bigwa. Mute ka lang. Oo, di ba? So ngayon, ang kanina naman ni Jen na investigator kasi tumawag si Jen dun sa number or FB something. Kasi hindi ko rin alam yung ibang mga usap nila. Sila nag-uusap, alam niyo naman ako, di ba? Walang Bawas ako, pakil sa background hotel, music meron akong natin. sariling mga lakad at mga ginagawa. So, sabi ni Jen, nakausap niya yung investigador at ikwento nga daw ito daw ang nangyari. Di umano ay pinasok yung bahay ni Nima Alicia, okay? At ng kanyang boyfriend. At doon nga tinagkat ng bala si Nima. Si Nima lang? At din sa ulo. Ganon din yung asawa, tinamaan din daw ng 3 bala. At hanggang ngayon, hindi pa rin nagigising. Siyempre, di ba, kung depende kasi yan sa baril, kung ano yung tatama, di ba? Kaya yun ang nangyari. Nakuha nyo? Oh, So, tatlong tama rin ng baril. Ngayon, yung magulang, papunta na rito dahil tinawagan din nung isang kaibigan na tinawagan din ni attorney para kontakin nga yung magulang. At ang sabi daw, papunta na nga ngayon na naka-aeroplano yung magulang ni Nima Alicia. At hanggang ngayon, yung pa lang yung aking alam. At, lang. Katulad dito Benepumento, sabi niya, ikaw boss, kailan ka kaya itutumba? Maingay ka din, putang ina mo. Akong tutumba sa'yo, ako na yung papatay sa'yo, puki ng ina mo ka, bobo ka. Ha? Puro kayo comment dyan, tangina. Magpakita. Matragis ka, ballpoint. Matragis, Diyos ko, Lord Rudy. Tatapang na mga kasama ko, Ang tatapang nila, my goodness. Pero tol, salamat. O siya, okay na tayo dito. Baka saan pa mapunta to, Diyos ko, Lord Rudy. My goodness. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Napanood ko to kanina, sabi ni Pia. Shoutout, Pia. Mga Serapers Charger, shoutout. Ardayan, Aurelio Denia, Ligaspi. Sa mga bagong pasok, shoutout sa inyong lahat. Pasensya na medyo tawag nito. Hindi talaga tawag nito. Maganda ang nangyayari, mga kabsat. Actually, ang dami ko na rin nakausap na mga kasamang vlogger. Nag-usap kami, ano nangyari, no? Kung sino-sino, may mga may kakamping, may mga so kinakabahan sila. Pero grabe yung nilabas na listahan ni Pebbles, ha? Diyos ko. Bakit na pag-usapan natin mamaya. Okay, subtopic tayo, Absat. Halos 35 minutes tayo dito kay Mima, no? Again, maraming salamat po, Absat. Again, like and subscribe po tayo. Countdown tayo at subtopic tayo kahit 2. Here we go. Countdown.